Ngayon si sir bumalik dito ngayon, may dala siyang Zenlo MDL na X1. Tapos may dala rin siyang kasamang materyales. Ito yung relay. Socket, plug and play. So ito, pinangkakalso ko lang yan ng mga kabekis. Sa mga kabekis, meron po tayo NMAX D1 dito, no? Ito ginawa ko to 2018, no, sir? 2018 si sir, shoutout. So ito po pinower appliance ko lang sa kabusina and GPS. Ngayon si sir bumalik dito ngayon, 2026, August 9. May dala siyang Zenlo MDL na X1. Tapos may dala rin siyang kasamang materyales. Ito yung relay. Socket. So ito, pinangkakalso ko lang yan, no, mga kabekis. Di ako magagawa. Ito, may madalas mo tanong. Gaya kanina, tinanong sa akin to. Kabekis, kaya ba ng MDL lang na switch na to? Para sa MDL na ganyan, 60 watts, 80 watts, hindi ba masisira ang switch? Sige nga kayo, kabekis. Lahat po na nag-wiring, tanungin nyo nga sila kung wala silang switch na nasira, katagalan. Kahit anong wiring pagawin nyo, kahit ganito pagawin yung wiring. Ito yung mga wiring na basic eh. Yan. Libre kasama yan. Kahit ganyan pa po ang gawin yung wiring sa paglalagay nyo ng MDL, kalokohan po yan kung hindi ho nasisira ang switch nila. Wala akong pinagkaiba yan sa power appliance ko. Kasi daw yung sa akin, yung 87 ng relay ko, papunta sa diretso sa common nito. Hindi ko kasi masira, ma-overload. Ito ang tanong eh. Naulan nang naarawan, kumbaga, expose po lahat ng switch na yan. Kaya sabi ko nga, magkabit kayo original, matitibay. Eh ngayon, ito mga to aftermarket, paano? At least ito switch lang, madali yung papalitan. Eh yung kinakabit nyo, yung relay nyo nasisira eh. Ano, papalitan yung relay? Mag-aasin yung wire, yung connector, yung socket nito, mag-aasin. Mas prefer nyo kaysa sa switch siya masira. Ito example sa kotse ko. Meron akong MDL. Yung switch ko, ganun din. Nasa loob. 3 years na yan. Bakit hindi nasisira yung switch ko? Kasi nasa loob. Hindi siya nakalagay outdoor. Ito, expose. At yung regarding sa switch na yan, mga kabekis, kahit anong diagram pa gawin nyo, kalokohan na hindi kayo nasiraan ng switch. Ito pa isa siya sabi, yung relay daw, kasi daw lagi naka-trigger, hindi raw tatagal. 2018, ayan boss, pakita. Ayan o, 2018 mga kabekis. 2026 na ngayon, siya pa din. Mag-upgrade na kami ng power up. Lagi naka-trigger. Yan, bumili po kayo ng original, may peki po niyan. Ikukumpara nyo naman sa inyo na hindi daw lagi naka-trigger, pero yung relay nila, every 3 months, 6 months, swerte pinsan, naka 1 year, saka magpapalit. So okay pala sa inyo, palit kayo ng palit ng relay. Eh syempre, kikita nga naman yung mga mekaniko, eh wala, posible walang bayad yun. Kada galaw ngayon, may bayad eh. Eh ito, 8 years. Bumalik lang si Sir ngayon para ipakabit yung MDL na dala niya. Oh, ito, comping logic na lang mga kabekis, wala tayong churi-churi, wala nang engineering, wala nang palaliman sa pag-electrical, wala nang ganun. Ito na lang ha. Ito, common sense lang ha, mga kabekis. Si Sir, ikaw, tingnan mo kung ayaw masasasabihin ko, hindi Sir, no? Ang buhay ng switch, asan ba talaga? Pag naka-steady ba nakasindi o sa dami ng click? O, di ba? Kasi may contact point. Eh, si Sir, maintindihan niya. Kasi may contact point po yan. Sa dami ng click ng ganyan, yung contact point niyan, siyempre, katagalan, luluwang. Magkaroon na space. Di ba? Nagkakaroon ng connection at iinit. Kasi lumuwag eh. Iinit. Hindi kaya ng relay pag umunang susi, naka-trigger nga naman, nakadikit lang. Hindi kaya ng patay-sindi. Doon po ang haba ng buhay ng relay, ng mga switch. Wala nang engineering, common sense na lang. Nasa dami po ng click. Kung ilang beses, kaya nga yung mga ako, sabi ko nga, hindi ko nagkakabit ng mga interrupter relay. Yung mga ganun, yung tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, yung mga ganun. Diba? Papansin nyo, ilang na lang, ngungungo na agad. 6 buwan na ginamit, 3 buwan, 6 na buwan ginamit. Palaging pa parang humina yung busina, parang nagngongo, parang, diba? Yun na lang po ang common sense. Kaya huwag nyo sabihin sa akin na pangit yung power appliance kasi pag on mo ng susi, naka-trigger na. Eh, ba't nag-8 years na to? Eh, bakit yung sa motor ko 2012 pa nakakabit yung power appliance ko? Bakit yung sa kotse ko naka-double power appliance? 2019 pa. Eh, bakit hindi nasisira yung relay ko? Yan. Original po ang bilhin nyo. At sundan nyo yung power appliance method.
Binahagi ko po sa inyo yung totoo at tama na obserbahan ko. At hindi naman sa pagayabang mga kabekis, no? Galing po akong Saudi Aramco. Ginagawa ko na po lahat yan. Napag-aralan po dahil dyan. Experience ang binahagi ko sa inyo. Dahil yung pag ginagawa yung maraming relay na yan, dinaanan ko din ho dati yan nung bago ko magsimula gumawa ng wiring sa motor. Saka ako in-apply yung power appliance concept ko. Nauna kong ginawa yan talaga una-una sa kotse pa, yung lumang kotse pa namin. Sa kotse talaga galing yung mga kabekis, nilipat ko lang sa motor. At nag-try and error ako kung ano ang dapat gamitin dahil ginamit ko po rin yung ginagamit yung relay na electronic type relay. Ginamit ko po rin po yan. Naglagay ako ng electronic type relay, nag-power appliance ako, tumagal po ng 2 years sa sira yung relay. Gumamit po ako ng basurang relay na yun, yung kinakabit nyo, tumagal po ng 6 months sa sira. Ginamit ko itong Bosch 8 years hanggang ngayon buhay pa. Sabihin po, may observation ako. At lahat po ng kada ginagawa natin sa mga motor pag-wiring, lahat po yan dumadaan sa theory, observation, monitoring. Dinaanan ko lahat yan bago ko binilabas sa inyo yung perfectong power appliance method. Sundan yung maigi yung power appliance method ko mga kabeki sa magtatanong sa akin, no? Yun ang detalye, hindi yung ang ginagawa nyo kasi naglagay kayo ng relay, wala lang, naglagay lang ng relay, tapos diretso. Hindi yung power appliance yun ang ginagawa nyo eh. Talagang literal na nag-relay lang kayo sa switch. Try nyo i-balance yung kuryente kagaya ng ginagawa ko sa power appliance. Yun po ang power up, hindi porket gumamit kayo ng Bosch relay, power up na alam nyo. Yung iba naman, re-relayan yung buong susian, power up na hindi ho. Tutorial ko na sa YouTube, yun na sundan nyo. So mga kabekis, malinaw lang mga may alam, good day sa inyo. Sa mga nagtatanong, para sa inyo yun.